Maligayang pagbati sa inyong lahat at sumainyo ang kapayapaan. Mga kapatid kay Kristo, lahat tayo ay pinagpala ng Diyos at walang makatatanggi sa katotohanan ito. Pinagkalooban niya tayo ng biyaya ng buhay at gayon din na kanyang pag-ibig na kung saan ito'y patuloy na gumagabay sa atin magpakailanman. Yan ang Diyos, unang nagmahal sa atin. Malugod ko kayong ininyahan na subaybayan ang maikling programang ito na kung saan ay dadalhin tayo at sasamahan sa pag-unawa sa iba't ibang aspeto ng ating pananampalataya. Ako'y nagagalak na ipabot sa inyo ang serye ng katesismong ito na siyang makakatulong para sa atin sa pagpapalago, pagpapalalim, pagpapalawak at pagpapatibay ng ating pananampalataya. Dadalhin tayo sa pagkilala kay Kristo sa pamagitan ng pag-unawa ng kanyang salita, ang salita ng Diyos. At gayon din upang ating maunawaan ang kahulugan ng mga sakramento na itinatag ng ating Panginoon Kristo at iniwan sa simbahan. Sa paglilinaw at pagtanggap sa mga mayamang tradisyon ng simbahan na siya makakatulong sa pagpapalago rin ng ating pamayanan. At higit sa lahat, sa isang maalab na pag-unawa sa kahulugan ng ating pagiging alagad ng Diyos. At gayon din bilang isang buhay na saksi na bahagi ng simbahan ang katawan ni Kristo. Ako'y nagtitiwala mga kapatid na sa ganitong paraan ay matutulungan tayo sa pagpapayabong ng ating simbahan na ating kinabibilangan. Ang aking dalangin mga kapatid, harinawa tayo na nakakaunawa sa ating pananampalataya ay patuloy na makapaglingkod sa simbahan at sa ating kapwa. Magkaisa tayo sa pagtutulungan upang matugunan natin ang hamon na hinaharap natin sa ating lipunan at manatiling matatag sa pagtitiwala sa gabay ng Diyos. Magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Giorgio Malyari at welcome po dito sa Pananampalataya. At ngayong pong araw na ito ay atin pong sisikaping ipaliwanag ang isang napakahalagang sangkap itong ating pananampalataya, ang pagkakaroon ng imahen o larawan ng mga santo at santa na karaniwan po ipinupukol sa atin ng ibang relihiyon na tayo daw po ay sumasamba sa mga ito, tayo daw po ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. At kalimitan po nilang ginagamit upang pambatiko sa atin ay nakasulat po sa aklat ng Exodo, Kabanata 20, mga talata 4 hanggang 5. Sinasabi po dito, "Huwag mong igawa ang iyong sarili ng anumang larawang inanyuan, na kawangis ng anumang bagay na nasa langit sa itaas, o sa lupa o sa ibaba, o sa mga tubig sa ilalim ng lupa. Huwag kang magpapatira pa sa kanila o paglingkuran man sila, sapagkat ako na Panginoon mong Diyos ay isang mapanibuguing Diyos." Kalimitan po, pag tayo napapaharap sa ibang mga relihiyon, ito po ang kanilang ginagamit sa atin. Ano po ba ang ibig sabihin? Ano po ba ang kontekstong pinanggagalingan ng sitas na ito mula po sa Biblia? Pero sinabi naman po sa aklat ng Exodo, Kabanata 25, talata 18 hanggang 20 ay sinabi po ang ganito, "Gagawa ka ng 2 kerubing ginto sa ibabaw ng takip ng kaban ng tipan. Ay gagawa kayo ng mga kerubin sa 2 dulo niyon." So ating pong narinig sa unang sita sinabi, huwag kang gagawa. At ito naman sa aklat ng Exodo, gagawa ka ng 2 kerubing ginto. At sa aklat po ng Ezekiel, ay binabanggit po dito, may mga nakaukit na kerubin at mga larawan ng puno ng palma. At ang kerubin ay may 2 mukha. At ang mukha ng tao ay nakaharap sa larawan ng puno ng palma. At sa aklat po ng mga bilang,
ay muli pong inutusan ni Yahweh si Moises. Sabi po sa kanya, gumawa ka ng isang malaapoy na ahas at ilagay mo iyon sa isang posteng pananda. At si Moises ay kaagad na gumawa ng isang serpiente na yari po sa tanso. At nangyari nga na kapag nakagat ng serpiente ang isang tao at tumitig siya sa tansong serpiente, siya ay manatiling buhay. Atin pong makikita sa mga binanggit ko po ito ng mga sitas po mula sa banal na aklat ng Biblia na iniutos po ng Diyos na gumawa po ng mga larawan. Ngunit hindi ito para sambahin o ituring po ng mga Diyos-Diyosan. Ngayon po ay atin pong pag-aralan. Balikan natin yung binanggit po natin kanina mula po sa aklat ng Exodo, Kabanata 20. Ano po ba ang konteksto na pinanggagalingan ng sitas na po na ito sa Biblia? Atin pong dapat intindihin, ito po'y nasulat po ang batas na ito noong ang mga Israelita ay sumamba sa baka na yari sa ginto bilang kapalit sa Diyos ni Moises. So yun po ang kontekstong pinanggagalingan. Ipinagbawal sapagkat ang mga Israelita, ang bayan ng Diyos, ay tumalikod kay Yahweh, bagkus ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan na yari po sa baka. Ito po'y nangyari nung sila'y mainip sa tagal ng pagdarasal ni Moises sa bundok ng Sinai. Nag-alinlangan po sila sa katapatan ni Moises at kanilang pinatan ng Diyos ni Moises ng hinugis na bakang ginto. So malinaw po ngayon mga kapatid, ang konteksto po ng pagbabawal sa paggawa ng mga imahen o ng mga larawan ay dahil sinamba ng mga sinaunang Israelita ito at tinuring po nila na kanilang Diyos. At ngayon naman po, mga Katoliko ng makabagong panahon, dapat po nating malaman, dapat po nating intindihin, hindi natin sinasamba ang mga inukit na larawan ng Panginoon at ng mga santo. Bakit po? Sapagkat walang kapangyarihan ang mga kahoy, walang kapangyarihan ang mga bato na gawa ng kamay ng tao upang makapagligtas. Tanging ang buhay na Diyos lamang po ang may kapangyarihan na makapagligtas. At bakit po tayo meron ngayong mga larawang ito? Pwede ba tayong maging Katoliko na kahit wala na po ang mga larawang po ito at mga rebulto po na ito? Ano po ba ang ginagawa natin sa mga bagay na ito? Ang ginagawa po natin sa mga bagay na ito ay hindi worship, kundi veneration. Sapagkat ang worship o pagsamba po ay laan lamang po sa Diyos na buhay, sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Doon lamang po nakatuon ang ating pagsamba. At ang veneration o paggalang ay nilalaan po natin sa mga santo, katulad ng mahal na Birheng Maria, katulad po ni San Jose, at iba pang mga paborito po nating mga santo na tinuturing po nating mga modelo po natin at mga martir po ng ating pananampalataya. Kaya po ba kapatid, dapat din nating suriin yung atin pong mga ginagawa sa paglapit po natin sa mga santo, sa kanilang mga larawan at mga imahen, sa paghawak po natin sa kanila, sa pagpahid ng ating mga panyo sa kanila. Isaisip po natin, isaloob po natin na ang kaharap natin ay gawa lamang ng kamay ng tao. At ito hindi natin sinasamba, kundi iginagalang natin sapagkat sila po'y nabubuhay dito po sa lupang ibabaw. Namuhay po sila ng huwaran at kapuri-puri sa larangan po ng kabanalan at pagsunod sa Diyos. Sana po ang ating maikling panayam ngayong araw na ito ay nakatulong po sa atin at nakapagbigay liwanag po sa atin na mga larawan natin, mga Katoliko, ay hindi natin sinasamba, bagkus ay ating iginagalang, sapagkat ang pagsamba ay tanging laan lamang sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Muli po, ito po si Father Jojo Malyari at salamat po sa inyong pagtungkay dito sa Panayam Palataya.